para dalhin tayo sa isang destinasyon, sa isang kaharian na si Jesus Christ ang naghahari. Amen! Hallelujah! Kailangan, mga kapatid, alam natin yung plano ng Diyos. Hindi lang tayo narito, hindi lang tayo nagsimba para umupo, dahil narito tayo para makuha natin yung image and likeness of His Son. Without this, mga kapatid, surely, sarado ho yan. Unlock the gate, sarado ho ang kapayagan, sarado ho ang pinto. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, wala na hong mas malinaw na mensahe na dumating sa atin. Yung imahe na naiwala ni Adan sa kanyang kapanahunan, na restore sa pamagitan ni Jesus Christ. At kung tayo, mga kapatid, ay nanatili pa rin sa espiritu ng People's Rights, mga kapatid, yung creation ng Diyos, lagi hong nagpapaalala na dirilin tayo. Yung coming of Jesus Christ, kaya nadirin yan dahil sa atin. Why? Before the foundation of the world, nakita na tayo ng Diyos. By foreknowledge, nakita na tayo ng Diyos na tayo ay upo. Nakita na tayo ng Diyos na tayo ay tatayo someday. Nakita na tayo ng Diyos na itong tao na ito, kapag nakarinig ng mensahe ng Diyos, andun yung image and likeness of His Son, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, I'm blessed sa simula pa lang, sa pamagat pa lang at sa presentation. Talagang, totoo mga kapatid, iba-iba ang sukat na ibinigay ng Diyos sa atin. At ito mga kapatid, ito'y pagpagising sa ating consciousness na tulog. Meron tayong tinatawag na kaisipan na minsan nanatili pa rin sa ating sariling karapatan. At bakit nasulat sa Biblia na lend not your own understanding? Hello? Ito'y pagpagising talaga sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang klaseng blessing para ito'y magamit, para ito'y mapapurihan at mapaparangalan talaga ang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, magtulungan tayo. Gising ho talaga tayo. Bakit mayroong hukom na dumating na mensahe? Ano ho ba ang lalim at rurok kung bakit mayroong hukom? At meron na bang nakakaalam at nakakalalim kung ano pa talaga ang kahulugan ng hukom? Dahil sa Bible, mga kapatid, ang sabi na sino mang nagtatagumpay ay sila ay maghuhukom. Saan sila maghuhukom? Sa millennium. At dito, itong training, itong mensahe ng hukom, mga kapatid, kung hindi natin ito sisinupin talaga, mahihirapan tayong kukunin yung image and likeness niyan. Ang makukuha po natin na image, kung hindi tayo maging masinop, image of the beast. Alam nyo, nung nabasa ko po yung Revelation, ito'y testimony na lang, at gusto kong ma-impart din sa inyo bago tayo maghihiwalay. At nung nabasa ko po yung Revelation chapter 15, Revelation chapter 16, nakakatakot po mga kapatid, kasi yung angel na yan, na may daladayang bayal, at punong-puno po yan ng galit ng Diyos. At nakakapit po yan sa plague. Basahin niyo po yung Bible niyo. Yung salot, yung iba-ibang mga dumating sa buong mundo, nakakapit po ang galit ng Diyos yan. At sa chapter 16, verse 2, 16 po. At alam niyo po ba ang sino ang tatamaan nito? Yung mga mayroong marka ng hayop. Ibig sabihin, wala silang seal of God. Wala silang banal na espiritu. Yung mga tao na nagkaroon ng grievous sore. Ibig sabihin, mayroong sugat na napakalubhang sugat. Nakakita na kayo ng tao na yung kanyang balat ay, ang kanyang laman ay bubukol-bukol yung nakakita po ako from head to toe, mga kapatid. Ang kanya pong kalagayan ay talagang nakakagibal. Ano pa bang ibang words na pwede natin i-describe? Bukol-bukol po yan, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, grievous sore. Sugat na napakalubha. At ang tatamaan nito, yung merong mark of the beast. Of course, wala siyang silyo ng Diyos. Automatically. Hello? Kaya, itong mensahe na ito, at salamat sa kapatid, no, talagang na-appreciate ko ang kanyang effort, yung 3 times niya na pag-ano at nagpas pa siya, ito ay ipinaparating sa atin bilang pagpapaalala. Kumusta na tayo, kapatid, sa Panginoon?
Lagi natin kinakanta at ikaw at ako ang makakasagot yan. Kasi ang kaligtasan, conditional yan. Tayo narito para maging ambag sa paglakad natin sa pananampalataya. Para lalo natin maintindihan ang mensahe ng Diyos sa ating panahon. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. I'm blessed sa message. God bless.